Okay, good day everyone. Welcome po sa Happy Angel Reading. Pa-support naman po ang ating channel sa pag-hype and like po, no? And subscribe na rin po kayo sa ating channel. So, titignan natin kung anong feeling ng persons na to sa'yo. At titignan din natin kung anong energy ng persons na to. Ito po kahit ano pong ano, no? Kahit anong sign ninyo, no? Once nakita nyo ang video na to, may mensahe po sa inyo. Always remember, just take what resonate, no? Ano pong energy ng persons na to? Wow, engagement daw. Partnership, ready mag-commit. Persons want to give you baka may magpo-propose. Tell us more about sa persons na to. Wow, happiness, enjoy. Enjoying each other daw. Ay, kita natin siguro right now itong boyfriend mo, siguro itong asawa mo. Some of you may magpro-propose. Somebody na gustong mag-propose sa'yo. Somebody na napakasaya niya kapag kasama ka. Sabihin natin masayahin din ang taong ito, no? New beginning kayo, no? Parang may changes na nangyari yung sa kanya. Kumbaga may transition siya, nag-grow na siya, nag-mature na. Some of you din yung somebody rin na no contact siguro ito, nagkaroon kayo ng ending pero may brand new beginning kayo uli, no? Siguro reconciliations energy din. Wow, very interested siya, no, to catch up each other. Some of you na, din naman na single, somebody is interested, no? Gustong-gusto kanyang kausap, no? Nag-aantay siya ng message mo. Siguro friends lang muna kayo nito, siguro nagbi-build ng friendship sa inyo, then turns into a lover. Sa mga single, no? So, may darating na tawag sa inyo o email, no? Dahil interesado ang persons na to. Some of you is soulmate daw. A single, no? Sa mga divorce, mayroong interesado sa inyo. Tayong lumalabas dito, oh. Wow, meron ka ring, this person has a somebody is very have a positive mindset, no? Magaling mag-manifest din. This is also may darating na abundance sa'yo. Magaling isang businessman. Hindi natin may kaya sa buhay. Puno ng abundance ang nakita natin dito. Okay, so tingnan natin kung anong feelings ng persons na tayo. Persons na to kay sa ating collective. This is a collective reading po, no? Kahit ano pong sign ninyo. Anong feelings ng persons na to sa ating collective? Knight of Swords. King of Cups. Five of Cups. Aba, may sadness tayong nakikita. The Hermit. Might be dealing with Virgo. Pisces, Cancer, Scorpio. Libra, Aquarius, Gemini. Page of Swords. Tama na yan, no? Spying. But is spying on you. Ito siguro yung sa mga single din. So, explain natin kung anong feelings ng persons na to say, persons on your mind. Kung makikita mo, parang matinding emotional crisis. Harap na. Isang matinding emotional crisis ang nakikita natin dito sa persons mo. So, siguro, medyo nag-separate kayo dito o naka-silent mode siya, sinilent mode mo o sinilent mode ka. Parang ang katahimikan dito, parang may nagkaroon ng katahimikan. Karoon ng katahimikan kayo. O sabihin natin, no contact din to. Parang tila naging isang salamin na nagpapakita sa kanya ng lahat ng kanyang mga pagkakamali at pangungulila sa iyo. No? Kung ginos ka nito o sabihin natin no contact din to, no contact, no? Kasi ang Knight of Swords dito, ito yung pagmamadali
pagmamadali ng isip, no? Ang Knight of Swords, ito yung isang, sabihin natin, mental energy na napakabilis, no? So sa puntong ito, hindi na siya mapakali. So ang isip niya yung parang sumusugod na lang sa iba't ibang senaryo, no, ng inyong nakaraan. Kung bakit din siya nanahimik, ayan din ang rason, no? Siguro iniisip din niya, bakit mo siya sinilent, bakit hindi ka na rin nagko-communicate. Iniisip din niya na may iba ka na ba? Ito yung current energy niya na kung ano-anong pumapasok sa utak niya, no? Kung meron ka na bang iba, ano yung dapat niyang sabihin sa'yo, no? Parang ito yung isang sabihin natin, meron siyang isang matinding urge na sumugod o biglang mag-message sa'yo, no? Para lang siyempre mabasag ang pressure ng nararamdaman niya rito, no? Ito yung feelings niya. And then ito namang King of Cups dito. So ito yung sabihin natin ang malalim o sabihin natin ito yung nakatagong pag-ibig. Ito yung pinakamahalagang nararamdaman niya sa'yo. Sa ilalim ng lahat ng mga gulo, baga siya yung isang King of Cups, no? Punong-puno ng pagmamahal, respeto at siyempre at emosyon para sa'yo. Pero bilang king to, no? Parang kinokontrol niya ito eh. Babae man siya o lalaki po, no? No gender, ating energy. So, pero bilang king of ano nga siya, parang kinokontrol niya ito. Hindi niya ipinapakita yung tindi ng kanyang nararamdaman. Dahil siyempre, andiyan dyan yung natatakot siya na magmukhang mahina sa harap mo. Pero very loving persons na siya. Ito siguro yung nag-rebirth. No? Nag-matured na rin siya. Very understanding siya. Very lovable na persons din. No? So, kung makikita mo rito, ang Five of Cups, ito yung parang nakatingin sa natapon, sa nakaraan, sa mga nakalipas, sa mga argumento, sa mga away, no? Hindi tinitingnan na may brighter side pa rito, may dalawa pang cup na nakatayo. So, yung crying over spilled milk or water, no? Nakita natin na malungkot siya, he's very sad. At sabihin natin, andito rin yung pagsisisi, andito yung guilt niya, no? Siguro dahil sa inyong ring, dahil din sa mga nangyari, no? Ito yung sabihin natin, epekto rin siguro ng inyong no contact. Parang nagsisisi siya bakit na hindi rin siya nakipag-communicate sa'yo, no? So ito yung labis labis siyang sabihin natin nagsisisi na nakatitig siya sa mga natapong tasa. Ito yung mga pagkakamali o yung mga panahong hindi siya naging maayos sa'yo. Kumbaga nararamdaman niya yung kawalan mo at siyempre at lungkot ng hindi ka niya nakakausap, no? It's very sad. Baka pinangakuan kang pakasalan tapos biglang tumakbo tapos ngayon 'no, nakita niyang you are blooming nakita niya na tuloy ka na, 'no, saka ka-offeran uli, makikipag-connect siya uli. Nakita panay communications at saka panay emotions ang nakikita natin, 'no? So ang hermit mode naman, ito yung pumasok siya sa isang sabihin natin isang malalim na pagsusuri ngayon, 'no? Itong current energy niya 'no, medyo sabihin natin pumasok siya sa pagninilay-nilay sa sarili niya. So, dahil nga kita mo rito 'no, yung Knight of Swords ang daming pumapasok tapos nagpahinga siya, nag-hermit mode siya. 'Baga dahil din siguro sa parang hindi na niya nararamdaman na hinahabol mo siya, na chine-chase mo siya, hindi niya na nararamdaman ang energy mo, dun nag-trigger ang lahat, 'no, na-realize niya lahat. Parang ayaw niyang mawala rin sa linya mo, ayaw niya rin na tuloy na mabura din siya sa isip mo, 'no? So, dahil din sa siguro sa pananahimik mo, no, so parang napilitan siyang mag-isa at siyempre yung siyempre at pag-isipan niya yung lahat na nangyari. Kung ano ba talaga ang halaga, pinag-isipan niya kung ano ba talaga ang halaga mo sa buhay niya, 'no? So napagtanto niya na madilim ang mundo niya, especially kapag wala ka, 'no? Ayan. Kung makikita mo ito yung kumbaga parang ikaw ang liwanag niya, 'no? Sa sa her sa hermit. Then makikita mo itong Page of Swords. Ito yung ang pagiging stalker or watching you. Dahil siyempre hindi ka na niya nakakausap, hindi niya na nararamdaman ang pagchi-chase mo na parang
nagra-run away ka na sa kanya, wala na yung energy mo na parang because they could feel it, eh, nararamdaman ng ano 'yan, ng kapag especially emotional attached kayo, 'no? Dahil hindi ka niya nakakausap, ginagamit yung energy niya ng Page of Swords. Ito yung palihim kanyang tinitignan sa social media. Sa mga sabihin natin sa mga dating messages ninyong dalawa, paulit-ulit niyang binabasa. Siyempre ito rin yung mga picture dati na nakikita na ano, talagang nagno-nostalgia din siya, tinitignan niya din ang mga picture ng mga kaibigan mo, sino mga kasama mo, 'no? Nagtatatanong siya sa mga kakilala. So, sobrang curious at very defensive. Defensive din siya, 'no? Dahil pakiramdam niya yung parang hindi siya, kumbaga pakiramdam niya rito yung parang hindi na siya updated sa'yo. Hindi niya na alam kung anong nangyayari sa'yo, 'no? Dun siya na parang naa-annoy sa sarili niya, 'no? So, kung nakikita mo dito, gusto niyang sumugod, eh, gusto niyang sumugod gaya ng Knight of Swords dito. Pero parang pinipigilan niya yung ano, pero pinipigilan siya ng lungkot ng Five of Cups, 'no? Ang pagiging mapag-isa niya ng Hermit. So, ang iyong silent na dalawa, sabihin natin, yang silent ninyo, yun yung yung nagtatrabaho ng maayos ngayon, eh, sa inyong dalawa, 'no? Ayan yan na ginigising na siya, tini-trigger na siya. So, pinilit niya 'to para harapin ang kanyang nararamdaman na hindi siya magagawang palagi kang nandiyan, 'no? Parang pinilit niya na ang iyong silent mismo, ulitin ko 'no, ang iyong silent mismo ang nagtatrabaho ng maayos. Kumbaga, pinilit nito siyang harapin ang kanyang mga nararamdaman na hindi niya magawa o hindi niya magagawa kung palagi kang nandiyan para sumugod. Kumbaga, ang universe gusto niyang pakilusin ang persons na 'to, 'no? So, kung nakikita mo rito, ang payo na nakikita ko rito, 'no, but you have your own free will, nak, 'no? Hayaan mo lang siyang mag-overthink ng kaunti pa sa ilalim ng Hermit. Dahil ang pagsisising nararamdaman niya sa Five of Cups ang magtutulak sa kanya na maging mas tapat bilang isang King of Cups sa'yo, 'no, nakukuha mo? Pagdating ng tamang panahon, 'no? So, tanong ko po, ramdam niyo po ba ang kanyang pagsilip o mabigat niyang energy kahit hindi siya nagpaparamdam din sa'yo, 'no? So, nararamdaman mo ba ang ganiyang energy sa persons na connected sa'yo, 'no, o sa persons na nag-silent kayong dalawa o nag-separate kayong dalawa? Kasi alam niya 'yan, especially may emotional kayo ano, eh, may emotional kayong ano, kasi ini-spy-an ka pa, oh. Alam mo siguro 'pag nire-read niya ang mga message mo din, 'no, ang mga post mo. Okay, so titignan naman natin ang intentions ng person, ating collective. Knight of Wands, ano, muna para makita mo. Knight of Wands, Six of Cups, ang kanyang intention sa ating collective. Hangman, Queen of Swords, kanyang Eight of Swords. Oh, so ito yung nagpapakita ng isang, sabihin natin, isang persons na nagbubulbulang isip, no? Kagaya kasi nga, ito nga, oh, nakita mo itong Knight of Swords. Kung ano nung nagliliparan sa kanyang utak, no? Nagbubulbul ang kanyang isip dito. So, sabihin natin na gusto niyang kumilos pero parang nakatali ang kanyang mga kamay, no? Dahil sa sarili niyang mga takot o sitwasyon dahil sa Eight of Swords. So, ayan, no, nakatali ang kanyang mga kamay, nakapiring pa, no? Ayan. So, may takot siya rito. Takot siya harapin ang katotohanan. Ito rin yung sabihin natin, walang tiwala sa sarili. Pero doon tayo sa intentions niya, no? Ang Knight of Wands dito at ang Six of Cups, no? Sabihin natin ito yung nostalgic energy, ang Six of Cups, no? So, ang kanyang pangunahing intention sa iyo ay muling magbalik o makipag-reconcile sa iyo sa Six of Cups. Is a card of reconciliation. Punong-puno siya ng passions with the Knight of Wands dito, no? So, parang desidido siyang makuha kanya muli. Gusto niya uling makuha ang attentions mo rito, no? Pagka ang Six of Card, ito yung card ng nostalgia, or sabihin natin ito rin yung someone from your past is coming back,
ang nakaraan mo ring persons is maaring bumalik sa'yo. So, ito rin yung iniisip niya na ang inyong mga matatamis na alaala, yung mga connections ninyo parang soulmate energy. So, ang intentions niyang ibalik din ang saya ng nararamdaman ninyo noon, no? So, ang makikita mo rito, ang hangman, ito yung ito yung ibig sabihin parang wait and see strategy ang ginagawa niya. So, kahit gusto niyang sumugod sa Knight of Wands dito, no? Kasi ano, gusto niyang sumugod, oh. Ang kanyang intentions dito ay parang ngayon ay parang mag-isip at tumingin sa ibang perspective, no? Kumbaga sinasadya niyang isuspinde muna ang kanyang kilos para siyempre makita kung ano yung magiging reactions mo sa kanyang pananahimik, no? Yung kung andiyan pa rin ba, kung a-answer ka ba, parang gano'n, nag-iingat. So, gusto niyang malaman kung importante pa ba siya sa'yo bago siya siyempre gumawa ng isang malaking move, no? This is also fear of rejections din, eh, 'no? So, 'yan talagang yung wait and see ang strategy ginagawa niya ngayon. And then nakikita mo ang Queen of Swords. So, ang Queen of Swords, ito yung pagkilala sa isang sabihin natin sa inyong katahimikan o sa inyong no contact, sa gap na hindi ninyo pagkikita, pag-uusap, sa tagal ninyong no contact, 'no? So, nakikita ka niya ngayon bilang isang Queen of Swords, matapang, matalino, at seryoso sa iyong boundaries, 'no? Kasi nararamdaman niya wala na siyang chine-chase, wala na siyang followers na nagla-like, 'no? So, dito rin sabihin natin, ang intentions niya yung parang mag-approach ng may pag-iingat dahil alam niyang hindi ka na marupok ngayon. Alam niyang may malaki ng pagbabago na nangyari sa'yo. Alam niyang kailangan niyang maging logical at maging tapat kung gusto niyang tanggapin mo siya muli, 'no, parang gano'n. Nandito ang Eight of Swords, yung stuck nga siya sa sarili niyang isip, 'no? Ito yung kanyang pinakamalaking hadlang, eh. Ang intensyon niya yung maging maayos kayo pero pakiramdam niya dito yung parang nakatali siya, 'no? Because of the Eight of Swords dito na hindi siya makalabas sa kanyang sitwasyon, 'no? Maaring ito yung dahil din sa pride. Ayaw niyang magmukhang talo, 'no? Or sabihin natin takot. Natatakot siya sa posibleng rejection mo. And ito rin yung sabihin natin external issue din 'to, 'no? Siyempre, may mga bagay tayo sa buhay na o sabihin natin mga bagay sa buhay niya, it's either sa trabaho o pamilya, na pakiramdam niya yung pumipigil sa kanya, eh, 'no? So, ang kabuuan ng kanyang intentions dito, is hold on po, 'no? Parang gusto niyang bumalik sa inyong happy happy place ng Six of Cups, 'no? Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil sa overthinking na Eight of Swords. Ang Eight of Swords dito. So, intensyon niyang hintayin ang tamang visions. Or sabihin natin, nag-aantay siya, wait and see strategy ang ginagawa niya as a hangman. Kung paano kanya kakausapin nang hindi siya mapapahiya sa harap ng iyong pagiging matatag na bilang isang Queen of Swords. No? So, dahil lumabas ang Queen of Swords sa'yo, ibig sabihin, ito yung effective din ng inyong paglalayo o ng ninyong temporary separations or ang pagiging silent, no? Very effective 'yan. O kumbaga ipinapakita mo sa kanya yung ikaw ang isang reyna na hindi basta-basta susuko, 'no? Ang intensyon niyang bumalik ay nandiya diyan, 'no? So kailangan lang nilang putulin ang mga tali ng kanyang Eight of Swords dito na takot. So hayaan mo siyang mabitin, 'no, sa hangman. Hayaan mo siyang magpatiwarik diyan, 'no? Akala niya, eh, hayaan mo siyang magbitin ng kanyang paa. Hayaan mo siyang maano diyan sa energy na 'yan. Dahil ang iyong katahimikan ang nagtutulak sa kanya na mag-isip ng malalim, 'no? So, handa ka na bang pakilagay niyo po sa comment kung handa ka na ba harapin siya bilang isang Queen of Swords? Direkta at walang paligoy-ligoy kapag sinubukan na niyang pumasok muli sa buhay mo. Handa ka na ba? Okay. So, 'yan ang kailangan ng energy ng Queen of Swords, eh. Ito yung hindi nagpapadala sa matatamis na salita.
No, ito yung sabihin natin, ang hinahanap mo ay katotohanan at malinaw na plano. Ganyan ang energy mo, no? Queen of Swords. You might be also, so nakikita natin dito, yeah, all sign is here. So, this is might resonate sa, ano, no? Sa all signs to eh. Napakaraming cups at napakaraming pag-iisip, no? So, kung ready ka na, no? Dapat handa kang harapin siya na ang energy mo ay Queen of Swords, ha? Huwag kang paayaan mo lang siya magbitin diyan. So, ibig sabihin, kasi ang Queen of Swords, ito yung sabihin natin na magpapagalaw sa kanya eh. No? Ito yung malalaman niya. Sabihin, hindi, maiisip niya na hindi ka na nagpapadala sa matatamis na salita lang. Pag ang hinahanap mo ay katotohanan at malinaw na plano. No? Dahil handa ka na siyempre, ito yung mangyayari sa dynamic ninyo, no? Habang pinapatili mo, habang hindi mo siya chine-chase, habang hindi mo siya hinahabol o naka-silent kayo, no? Dahil nga hindi ka gumagalaw, ang kanyang sword, ang pakiramdam niya ay nakatali siya, no? Lalo siyang magiging masakit para sa kanya. Mapipilitan siyang putulin ang mga tali ng kanyang takot or at pride. Dahil siyempre hindi niya matiis ang Six of Cups, ang nostalgia niyang pag-ibig sa iyo, ang nostalgia ng inyong nakaraan. No? Ang pagiging matatag ang magtutulak sa kanya na magpakatotoo sa iyo, no? Siyempre mula sa Hangman at Knight of Wands, dito, ito yung sabihin natin ang paghihintay at pagmamasid ay may expiration date sa iyo, no? Ganyan ang mga Queen of Swords, no? Mula hangman patungo sa Nine of Wands, puputulin mo yan, may expiration date ka, no? May ultimatum ka sa kanya. Kapag din naramdaman niya na seryoso ka sa iyong pagiging Queen of Swords energy, ang kanyang Knight of Wands, passions at action ang mangingibabaw. No? Bigla siyang susugod dahil natatakot siyang tuluyan ka ng lumipad palayo sa kanya, no? So, ang iyong power dito actually nakikita natin is be the Queen of Swords. Yan ang pagganahin mo sa kanya once na nag-connect na sa iyo. Pero remember, you have your own free will, no? Ayan, so maliwanag po bang ating intensyon? So now tingnan naman natin ang kanyang action. What's this person's action, spirit guide para sa ating kulay? Devil, obsessed. Wheel of Fortune, Ten of Swords, King of Swords, kanyang aksyon. Lovers, ayan. So, makikita mo dito, ang kanyang next na action sa'yo, mga barahang lumabas dito, no? Mga barahang lumabas dito. Nagpapakita ng isang massive shift sa kanyang energy. So, ito na yung huling yugto ng kanyang pagtitiis sa inyong no contact. No, breakthrough na to. Pag you are both aligning na rin na kung bakit din ang universe pinagdidikit kayo, pinagbabago ang persons na to. So, ang susunod niyang kilos ay magiging intense at puno ng pagpili, puno ng choices dahil may lovers kayo dito. So, ang next action niya, ang devil at ang lovers dito, this is obsessions din at temptation sabihin natin at desisyon. Ito yung nagpapalakas ng combination ito, ang devil na nagpapakita nga ng pagkahumaling. Dead na dead siya sa'yo. Sabihin natin, obsessed na siya sa pag-iisip sa'yo. Kumbaga, hindi na siya makatulog, makakain ng maayos dahil sa tindi ng attractions at attachment niyo para sa isa't isa. So, niya sa'yo, no? Niya sa'yo. So, ang kilos dito, ang actions niya, hindi na niya kayang tiisin ang layo mo, no? So, ang the lovers dito, ito yung simbolo ng isang malaking desisyon. Susugod siya para gumawa ng isang choice. Kumbaga, pipiliin na niyang basagin ang inyong katahimikan dahil mas matindi ang kagustuhan niyang makasama ka kaysa sa kanyang pride, no? So, matatalo ang kanyang pride. So, andito ang sabihin natin ang
Ten of Swords and the Wheel of Fortune, no? Ito yung rock to bottom silence. Ito yung sukong-suko na siya sa'yo. So, ang sabihin natin, ang maaring i-action niya, ito yung katapusan na ng kanyang pagmamatigas. Kumbaga, ang sakit na hindi ka nakakausap. Kumbaga, ito yung umabot na sa sukdulan, rock to bottom na. So, ang susunod niyang kilos dito yung sabihin natin, pagmumula sa lugar ng I give up, I surrender. No? Titigil na siya sa pag-iwas at aaminin na sa sarili niya, no? At sa iyo na hindi niya kayang mawala ka. Wow, my God, I love this hindi niya nasasabihin niya na 'yan, no? Ang Wheel of Fortune nandito. Ito yung sabihin natin pag-ikot ng tadhana. Ang Wheel of Fortune ito yung nagpapahiwatig ng isang biglang swerte o sabihin natin change of luck, no? So, kung makikita mo, ah mayroong unexpected na mangyayari. Bigla siyang susulpot o magsisend ng isang message na hindi mo inaasahan. Because ang tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para mag-cross ang inyong landas. No? Magko-cross uli ang inyong landas. So lalo na't may mga friends ka, social media, no? Marami kang event na pupuntahan o may birthday kang pupuntahan, no? Maaring doon mag-cross ang inyong landas, no? At nakikita din niya yung iyong social media, baka mag-message na siya sa'yo, no? So, magugulat ka na lang na andiyan na siya. So, napakalakas ng energy na to. So, ang King of Swords, ang sober, ito yung siyempre, ang kilos niya rito kapag nag-reach out siya, hindi lang ito basta-bastang usapan, no? Hindi lang larong usapan. Dahil ang King of Swords, ito ay very direct at logical at matalim ang isip. Kumbaga magiging malinaw ang kanyang sasabihin. Maaring maging serious talk ito tungkol sa inyong status at sa mga pangakong binitawan niya noon. Magkakaroon ng sa'yo, mas lalo niyang pag-iigihan, explain kung ano mga plano niya sa'yo. No? So, napakaganda ng nakikita ko rito. So, mukhang kailangan mo ng advice dito, no? Pero remember, you have your own free will. Yun nga, advice na maintain your Queen of Swords, no? Pag tingnan natin, basta be Queen of Swords dito. Gamitin mo ang wisdom ng Queen of Swords, no? So, hayaan mo siya, parang sinasabi rin, hayaan mo siya na siya ang mag-break ng silent. Pag ikaw magte-text, hayaan mo siya mag-antay ka ng text niya. Bakit? Kasi ang barahang Ten of Swords dito. Itong barahan ng Ten of Swords, ito yung at ang devil. So, kaya hayaan mo siyang mag-message sa'yo at sa mong darating. Ito yung nagpapakita ng rock to bottom at nagpapakita na at the edge na siya yung na-obsess siya sa'yo. Kasi kung ikaw ang unang magme-message, pakakawalan mo ang pressure na nararamdaman niya at babalik siya sa pagiging kampante, no? Hayaan mo ang sarili niyang bigat mismo ang magtulak sa kanya na lumapit sa iyo para malaman niyang hirap, no? You need to know that hardship, no? So, mag-focus ka sa sarili mo, sa halip na mag-abang ka ng phone, ibuhos mo yung energy mo sa paghahanda para o pagmamahal sa iyong sarili. Ayan, mag-gym ka, ayan, magpunta ka restaurant, go out with your friends, no? Because ang aura ng isang babaeng, kumbaga ipakita mo na very busy ka, na abala ka sa iyo, no? Because nga andiyan diyan yung nakikita niya yung self-growth mo, doon siya lalong nai-inlove, no? Doon siya because nakaka-attract din naman sa lahat 'yan. Kaysa yung babaeng na nag-aantay lang, no? So andito yung be productive sa sarili mo, no? And then kung makikita mo rin yung kapag nakikita niya na very naggo-glow ka, especially sa social media kasi nag-i-spy siya sa'yo 100%, no? Ah, 'Pag nakikita niyang masaya ka, peaceful ka, naggo-glow ka, gumaganda ka, lalong gagana ang lovers and the wheel of fortune, no? Lalong gagana ito at ang wheel of fortune.
no, para habulin ka niya. Okay? Nakakakilig naman 'to. So, maging handa sa pero maging handa ka sa pag-uusap ninyo. Kasi ang dating niya sa'yo isang King of Swords. Talagang tapos ikaw naman sasalubungin mo siya o talagang magkakasama you love each other. Parehas kayo ng energy gagamitin. So, maging handa ka rin. So, kasi kapag nagparamdam na siya at siyempre malapit na rin 'yan, 'no? Wag kang agad magpapadala sa emosyon, 'no? So, ang strategy salubungin siya ng may warm. Salubungin mo siya ng may warm at clarity at being the Queen of Swords din. Kung babanggitin niya yung mga nakaraan, ngumiti ka lang, 'no? At yung pagso-sorry niya, pakita mo pa rin na you appreciate, 'no? Na you appreciate kasi gusto mo ang taong ito, eh, nakikita natin. So, expect the best, prepare for reality. So, ang devil ay minsan nagpapahiwatig kasi ng toxic cycle ito, eh, 'no? So, siguraduhin ang pagbabalik niya ay para sa Ten of Cups, pamilya at kasayahan. Hindi lang dahil namimiss niya ang intention mo, ang attention mo, 'no? So, isipin mo ikaw ang regalo rito, 'no? So, maging King of Swords pagdating sa kanyang ano, 'yan. I find it very interesting. So, tingnan pa natin kung message sa'yo. Ano pa po? Romance Angel, ano po ang paparating sa ating collective? Dahil okay lang daw umibig. It is safe for you to love. Sa mga nasaktan, sa mga single, ayan, no? Open your heart na, sabing ganon, to give and receive the highest energy of all. No? Huwag kayong matakot umibig uli. And then, syempre, free yourself to fear. Yung mga doubts, tanggalin nyo na po yan. It's about time to take back control of your life. No? Uh, Huwag tanggalin na ang takot. No? Dahil you deserve love. No? Tandaan nyo yan. Then, kasi some of you siguro nag-iisip na natatakot umibig because of yung syempre walang tiwala sa sarili. So bring back yung tiwala nyo sa sarili. No? Sabi ng Romance Angel. Some of you din, ang persons might have some children. O parang gusto rin ng children. Sabihin natin, your love life is being affected by children. No? Some of you siguro, sinusubukan magkaanak. No? Maraming paraan para magkaanak. Siguro yan din ang nag-ano ng implications. Sabihin natin, may mga anak na dapat nyo rin pagtuunan ng pansin. O some of you, baka may mga parehas kayong single with kids. Pero nakikita natin, this could be also yung during your childhood. Meron kayong mga unforgettable na experience na medyo nakakaapekto sa inyong love life. No? So, try to have some life review. May deception talagang nangyari rin. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. It might resonate, this might not resonate to you. Just take what resonates. No? So, may deceptions din tayo, may panloloko, may third party tayong nakita rito o yan yung dahilan din siguro na kung bakit kayo nagkaroon ng bakit kayo nag-separate o bakit nag-silent siya o ikaw. Pero this is your true love. This is the romance of a lifetime. So, ito na yung makakasama mo sa habang buhay. No? Once na nag-work out it's quite interesting. Tingnan nga natin pag kayong dalawa. Ayan, honor daw your loved one. You will be noticed your relationship is becoming stronger. Be ready. Ayan, pinagre-ready na. Receptive daw. Be ready to receive what fate has planned for you. Maging handa ka, no? Ayan, may wheel of fortune tayo. Maging handa ka sa paparating sa'yo. That is your fate now, no? So, true love mo darating sa'yo. Baka soulmate mo na rin yan. Be receptive to receive that, no? And enjoy that journey, no? Tell us more. Take time out to explore and deep emotions you are experiencing right now. Take time daw na i-explore mo ang pinaka-deep emotions
na nararamdaman mo ngayon. Malungkot ka ba? Masaya ka ba? In love ka ba? Explore mo daw yung energy na yan at matututo ka, no? And ayan din siguro ang kakailanganin mo paghanda pagdating ng kung ano yung para talaga sa'yo, no? Dahil ang gulong patuloy-tuloy na umiikot ng napakabilis ngayon, no? Especially we are Wheel of Fortune tayo, no? Itong 2020. Napakabilis ng ikot. So, dapat kilos ka agad pag dumating, no? Make sure paghandaan nyo yan. Then, ayan. So, mag-iingat po kayo. Marami pong salamat. Pahingi po ng like and hype dyan. And I hope po na enlighten kayo. Pa-share na rin po ang ating video. No, malaking pong tulong ang pag-share, pati na rin po ang pagla-like and hype. No? And pati na po ang inyong pagsusubscribe. Please support our channel, no? Sa pagsusubscribe po din nyo. And make sure po, notifications bell din, pindutin nyo, no? Yan, para alam nyo kung kailan ako nag-upload. At kung kailan din po ako nagla-live. Okay? Maraming salamat and God bless you all. I love you all. Ayan. Ingat po kayo. And please do comment po ha. Gustong-gusto ko pong binabasa ang inyong comment. Thank you so much and God bless you. And I do also private reading at pre-recorded reading. So mag-message lang po kayo, no? Thank you and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam